Parang merong nababasa sa hula na meron daw magsasarang isang noontime show. Sino kaya ito, mga katunay? Sila ba yun? Yo, 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 yo! Kamusta kayo, mga katunay? Siyempre, eto ang inyong lingkod na si BT. At eto na naman at ako'y mangungulit sa inyo ngayon. Welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Alright, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo, mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo, mga katunay. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, magbibigay tayo ng shoutout, syempre, sa ating isa sa mga katunay na si Sir Vincent Palugod. Ayan watching Idol Kritiko, Riyadh, Saudi Arabia. Sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia, shout out po sa inyo. At syempre kay Sir Vincent Palugod, salamat sa lagi nyong panonood at suporta. Ayan palakpakan natin. At meron tayong panonooring video ngayon. Syempre eto, parang may lumabas sa hula. Parang merong nababasa sa hula na meron daw magsasarang isang noontime show. Sino kaya ito, mga katunay? Sila ba yun? Alam nyo na ba kung sino? Gusto nyo na bang simulan natin? Alam ko naiinis na kayo dahil napakahaba ng aking intro. Sabay-sabay na nating panoorin to at bigyan natin ng reaksyon kung sino ang sinasabi dito sa hula na magsasarang noontime show. Naniniwala ba kayo sa hula? Pero gusto nyo kayo, ako manghula sa inyo. Marunong din ako manghula. Sige, tuloy na natin to, mga katunay. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Ayan na. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ang balitaan, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga daily update. Eto na at simulan na po natin agad ang balitaan tungkol po ito sa pwedeng mangyari sa tape TBJ kay Paulo Contis, kay Mayor Isko Moreno, sa Showtime, sa EAT at kay Jose Manalo. Maaring ito ay magkatotoo dahil halos lahat po ng hula ni Momo ay nagkakatotoo. Pero nagkakatotoo daw ang hula ni Momo. Momo! Ayan sa inyo naman po ang desisyon kung kayo ba ay maniniwala sa hulang ito. So wala namang masama kung gagawin natin itong gabay. So marami nyo pong matutuklasan sa update na ito na tsaka ipapagbuni ninyong lahat. Ayan na. So simulan na po nating basahin ang nilalaman ng isang article. So ang headline po ng article na ito mula po ito sa Bandera, Itbulaga baka magbabu sa GMA. Paulo posibleng mag-resign, Isko babalik sa politika. Say ng tarot card. Ayan sinasabi na ang tape Bulaga ay magbababu sa GMA. Ibig sabihin is magko-close na sila. Ops! Baka sabihin na naman ang kabila, no? Baka sabihin nyo, sinasabi ko na magsasara kayo dahil sinabi nyo lahat ng magsasalita na magsasara kayo, idedemanda nyo.
Yan po ay nakita ko dito. At nakikita nyo naman siguro na lumabas sa hula. Sinasabi lang natin ang lumabas sa hula. Diba? Siya may sabi nun, hindi ako, inulit ko lang. Diba? Ganun yun eh. Inuulit ko lang syempre para maiparating natin sa mga taong bayan kung ano talaga yung lumabas sa hula na yun. Kayo ba mga katunay, naniniwala ba kayo sa hula? Ako medyo naniniwala, no? Slight. Kasi iba-iba ang paniniwala ng tao eh. Merong naniniwala, merong hindi. 'Di ba? Minsan ang hula kabaliktaran daw. May mga ganun-ganun daw. Pero meron talaga mga hulang nagkakatotoo. Like katulad kay Nostradamus, 'di ba? Pero ang hindi natuloy sa kanya, ang hindi na ano sa hula niya, yung magugunaw ang mundo noong 2012. 'Di ba? Kasi hindi mo mahuhulaan kung ano ang hakbang na gagawin sa taas. Yun ang hindi kayang arokin ng yung kaisipan. Hindi mo kayang arokin yun kahit ikaw pa ang pinakamagaling na manghuhula. Ang kaisipan ng nasa taas ay hindi mo kayang arokin. Yung nasa taas lang ang nakakaalam. Siyempre, alam ko sinabi yan ng nasa taas na dati niya nang ginawa ang paggunaw. Yun nga, yung kay Noah, yung baha. Minsan nang nangyari yun at hindi na mauulit. Kung magugunaw man ang mundo, kung masisira man ang mundo, hindi siya ang may gawa, kundi ang mga tao. Bakit napunta tayo doon? Usapan dito tayo sa hula sa noontime show, sa tatlong noontime show, napupunta tayo kung saan-saan. Ayan. Binalikan ni Romel Chica si Mamo Gloria Escoto, kilalang prophetic witch na taga Cabanatuan City para basahin ang kapalaran ng ilang celebrities ngayong Ghost Month. Hiningan niya ng reaksyon base sa nabasa nito sa tarot card kung kamusta na at ano ang nakikita at nababasa niya sa buhay ng mga kilalang personalidad sa tinatawag na Ghost Month simula Agosto 16 hanggang September 14, 2023. Nasulat namin dito sa bandera noong December 25 at 29, 2022 ang mga hula ni Mamo sa mga artistang tulad ni Angel Locsin, Coco Martin at Julia Montes, Alden Richards, Chris Aquino, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Arjo Atayde, at Maine Mendoza, Bong Navarro at Presidente Bongbong Marcos Jr. kung ano ang kapalaran nila ngayong 2023. Ako kaya magpahula ako, no? Minsan kasi nakakatakot ipahula yung mangyayari sa future, di ba? Parang pag pinahula mo tapos merong hindi ka magandang nabalitaan dun sa hula, nakakatakot. Diba? Parang ang gusto mo lang itanong sa mga hula, ano ba yung mga good vibes ko na darating sa panahon? Pero minsan talaga pag merong hindi maganda, pag nagpahula ka talagang, talagang masasabi niya. Diba? Ako kay papahula ko, kailan kaya ako magiging artista? Gusto ko yun eh. Sa vlog ni Romel Chica na in-upload kagabi, Miyerkules, ay para ito sa mid-year hula. Ang pag-uusapan po ngayon ay ang maiinit na pinag-uusapan sa social media at kung saan-saan pa. Bungad ng content creator na co-host si Nani Christopher Min sa radyo program nilang Christy Per Minute sa Radyo 592.3, True FM at Showbiz Now na sa YouTube channel. Mga noontime show ang topic ni Romel Chica at Mamo. Nagkakagulo po ngayon ang mga noontime show tungkol sa mga copyright at kung ano-ano. Ano po ang kahihinatnan ng Tape Bulaga? Unang tanong ng host. So sabi po, ang Tape Bulaga pwede silang mag-close, meaning pwedeng biglang isara yung programa nila kasi nakikita ko tarot card, may problema. Hindi nagpapasok ng enough money. Kumbaga, naghahakot ng pera, walang pumapasok, kaya po pwede siyang mag-close in the end. Para nga sinasabi dito sa hula, lumalabas sa hula, papremyo sila ng papremyo ng mga malalaki pero walang pumapasok na pera sa kanila. Kaya kung baga paluwal ng paluwal, syempre maraming binabayaran kaya sila ay magsasara. Ops, hindi yun sa akin ang gagaling kundi sa hula, lumabas. Diba, kung madidinig nyo man to, o mapapanood nyo ang mga ginagawa kong kalokohan dito. No, pero yung hula, yan respect talaga dun sa nanghuhula. No? Talagang alam natin na kilala nga daw na magaling namang hula talaga yun. No? Pero ang gara na naging hula sa kanila, dun sa kabila. Kumbaga, bad vibes lagi ang bumabagsak sa kanila. Mantakin mo? Hanggang sa hula ba naman? Bad vibes pa rin? Wala bang good news? Diyan sa kabila,
Kumbaga, para napapakamot na sa ulo. Alam nyo, yung mga sinasabi ng tao sa amin, puro negative na. Yung sinasabi ng mga vlogger sa amin, negative na. Pati ba naman sa hula, negative pa rin? Kaya, Sabi ni Mamo, hanggang kailan ito, tanong po ni Romel Chica, pwede bago matapos ang taong 2023? Kaswal na sagot ni Mamo. Balik tanong ni Romel, hindi na siya babalik? As in the end, hindi. Ang magdedesisyon dito ay batang lalaki, hindi batang bata. di ba si Buboy? Hindi yung producer na mas bata ay pupwedeng siya ang magpasara na. Paglalarawan ni Mamo. Sunod na tanong ni Romel Aba, sino kaya yung bata na yun, yung producer na bata, na magpapasara daw dyan? No, yan sa... Dyan. No, sino kaya yun? Pero sa tingin nyo ba mga katunay, yan ay totoo? O magkakatotoo? Diba? Lumalabas sa aking vibration ay nararamdaman ko na sila ay wala lang. Ako nagpapapansin ako, naiinis na sa akin yung mga katunay. Ang daming tek-tek ni no? Ni BT. Masyadong matek-tek. Ang ayaw na lang tayong pagpatuloy yung panoorin natin. Chika yung tungkol sa It's Showtime na umeere sa Kapamilya Showtime Network. Mas lalong mag-uumigting, meaning mas lalo silang aangat o mas lalong magiging malakas. True, may mga taong aalis at may mga taong madadagdag. Aba. Sabi ni Mamo. May aalisin sa Showtime? Tanong agad ni Romel Chica. Sino kaya aalisin sa kanila? Baka yung nasa gitna. Joke, Vice! Joke! Baka mainis ka sa mga meme. Hindi naman siguro kasi, di ba, si Vice, di ba? Kumbaga, parang TVJ yan eh. Kung may Eat Bulaga, may TVJ. Kung may Showtime, may Vice, syempre, di ba? Kilala siya dyan. Ngayon, sino kaya ang mawawala sa kanila? Parang nakauninagan ko, hindi kaya si Jong Hilario. Kasi syempre, pumasok sa politika si Jong. Malay mo, magtagumpay si Jong. Umakyat ng umakyat yung pagtakbo niya sa politika. At maging presidente si Jong. Lahat ng tao, sigurado. Lahat ng nagtatumbling, bibigyan ko ng ayuda. Diba? Oo. Naku, magkakaroon tayo ng presidenteng dancer. Idol ko talaga yung street boys. Talaga, halos yung mga hataw na mga street boys. Diba? Hindi, idol ko talaga yan. Since 90s talaga, napakagaling sumayaw niyan. Si Bong Navarro, tsaka si Jong Hilario, at lahat ng mga street boys. Tsaka yung universal motion niyan. Kayong mga katunay, di ba? Kung babalik tayo sa 90s, di ba? Yung street boys, maneuvers, universal motion, abstract dancer, sino pa ba? Marami pa. Alam ko, napapanood nyo dati yan. Yung mga legit 90s dito. Di kaya si Ryan Bang puntang Korea? Actually, hindi siya aalisin. Aalis mismo host. Aalis mismo. May papalit na mas lalong mamamayagpag sa ere. Aba? Sagot ni Mamo. Nababasa ba ni Mamo na lilipat ang aalis sa Showtime sa Gemmy 7 dahil napapanood na rin sila sa GTV? Pwedeng sila ang pumalit, kaswal na sabi ng tarot reader. Ayan na! Talagang papalit ang Showtime sa tape Bulaga. No? Aba, mismong sa hula na yan, ha? Baka sabihin dito nung kabila. Sira ulo tong vlogger na to. Laging sinasabi niya dyan, no? Magsasara daw tayo, mawawala. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ako yung nagsasalita niyan. No? Binibigyan lang natin ng reaction to at baka kung ano isipin nyo sa akin. Kung tutuusin ako, nagmamagandang loob ako. Diba? Lagi ko sinasabi yan, nagmamagandang loob ako! Ang TBJ, E80 sa TV5. Ayan. Tanong ni Romel Chica. Ang future nito, magtutuloy-tuloy ito sa ere. Hanggat magkakaroon ng mga bagong host, kaya lang, hindi nila may higitan yung isa. Pahayag ni Mamo. Who's that? So, dito lang ako medyo naguluhan, ano? Oo nga, no? Sa Sino yun? nakasulat dito. Sino yung isa na hindi po nila mahihigitan? Showtime ba yung tinutukoy niya dito? Kasi, ngayon pa lang higit na po ang Oo. TBJ eh. Pangalawa lang po ang It's Showtime. Ganon din po ang Tape Bulaga, no? So, sino yung tinutukoy niya na hindi mahihigitan yung isa?
Kung ano, sino yun? Mantakin mo, di ba? Alam natin, nasa GMA7 pa lang, nasa 8 Bulaga pa lang ang TBJ. Magkatapat na yung Showtime tsaka sila. Halos hindi naman talaga pumapantay ang Showtime sa TBJ. Ngayon, sino yung sinasabi dito sa hula na hindi matatapatan ng TBJ? Bakit? May bago bang lalabas na noontime show na tatapat sa kanila? Sino yun? Si Kuya Will ba? Kaya hindi niya, kalaban din nila yung si Kuya Will dati. Nakatapatan nila, talagang milyones pinaano ni Kuya Will. Hindi pa rin tumapat si Kuya Will sa kanila eh. Hindi pa rin nakasabay eh. Sino yun? Di kaya ang makakatapat ng EAT, TBJ? May magbabalik na programa? Di kaya yung Ghost Fighter? Ay, hindi ba nanonood ng Ghost Fighter eh? O kaya, hindi kaya Hunter x Hunter? Sa noontime show kasi lahat nakalaban nila eh. Sino yung tatapat sa kanila? Alam ko na kung sino ang tatapat sa kanila. Si Hanamichi Sakuragi. So, medyo hindi ako agree dito, ano? No, medyo So, agree naman ako sa sinabi niya na magtutuloy-tuloy sa ere. Roon ng mga bagong Kala ko, There's TV, agree ka dun sa magsasari. host. Kasi syempre, yung TBJ, magre-resign na po yan kasi mga may edad na po yan. Mga senior na po yung iba dyan. Kaya, mapapalitan talaga yan ng mga bagong host. Ipapasa na po sa Jowa Pau yung kanilang pwesto. No, agree ako doon. Pero sa sinabi niya na hindi mahihigitan yung isa, ngayon pa nga lang, lampasong-lampaso po sila sa ratings, di ba? Oo. Sabi pa dito, natanong din si Willie. Parang sinasabi nila kung sino ang tatapat dyan. Ang naiisip ko lang talaga, kung ibabalik nila yung anime. Kasi di ba parang yung mga batang gusto manood nun. Yung mga Ghost Fighter, yung mga Flame of Recca, Slam Dunk, Hunter x Hunter. Mamaya magkaroon pa sa akin ng idea yung GMA7, no? Tama yan sa tunay na kritiko, no? Bakit hindi natin itapat yung mga anime na dati? No, tapat natin doon sa EAT. Mantakin mo, naging noontime show yung mga anime, no? Uy, alas 12 na, Slam Dunk na! Papasok na sa PTB4 at tatapatan ba Si nito Willie, ang noontime papasok si show Willie. ng GMA TV5 at ABS-CBN. Sabi niya pwede, nag-iisip si Willie, pero depende sa sitwasyon kasi medyo nagdadalawang isip siya. Tapos merong tong advisor, lalaki to, paglalarawan ni Mamu, base sa nabasa niya sa kanyang baraha. So nagdadalawang isip pala si Willie Rebillame kung kakalabanin niya ang mga noontime show, ano? Well, abangan lang natin yan kung magkakatotoo nga. Matindi kasi yung banggaan yan kapag sumabay si Kuya Will. 'Di ba? Para kang sumalubong doon sa dalawang tangking nagbobombahan, no? Talagang pag commit na si Kuya Will doon, sigurado no? Kaya kailangan yung magiging taktika ni Kuya Will diyan kapag lumabas is talagang malakas, no? Talagang malakas, pero kung sa EAT kasi parang napakalabo. Kasi yung dalawang natitira na yan, yung Showtime, no? Yan na lang pag-usapan natin, no? Yung kay Kuya Will tsaka kay Showtime is natapatan na ng ng EAT yan. Nakasabayan na nila yan. Pero hindi talaga nanalo sa kanila, no? Pwera na lang kung meron si Kuya Will na ilalabas na bagong flavor ng programa na magugustuhan ng mga tao. Pero sa tingin ko, yung sinasabing matatalo ang EAT o ang TBJ, parang napakalabo Kasi ang daming nagmamahal sa kanila na mga tao, yung mga sumusuporta. Siguro kung yung tatlong noontime show na yan is magtatapat, maaaring may mga TBJ supporter na sumulyap-sulyap sa kanila. Kasi wala naman galit sa kanila yung iba, lalo na kay Kuya Will. Wala namang Pwera na lang kung magpaparinig din si Kuya Will. Pero tingin ko hindi nagagawin ni Kuya Will yan. Dahil ayos sa si Sir Joey De Leon tsaka si Kuya Will. Diba? Kumbaga trabaho na lang kay Kuya Will. Wala na siyang planong makipagbatik-taktakan pa ng ganun. Diba?
At saka, yan yung sinasabi na, maganda mapapanood ng mga tao at maraming masasalihang mga game show na syempre pagkakaperahan. Kahit nga tayo, gusto nating sumali sa mga ganyan, no? Para tayo magkapera din. Di ba? Depende na lang siguro kung may ilalabas silang taktika na itatapat sa EAT. Pero habang may nilalabas silang taktika, syempre, may taktika din na ginagawa ang TBJ, ang EAT. Para matapatan din talaga yung programa na tumatapat sa kanila. Ganyan naman yan eh. Pagalingan sa pag-iisip yan. Alam natin din si Master Henyo Joey De Leon is magaling mag-isip ng mga ganyan, lalo na yung mga segment at saka yung mga staff dyan, yung mga writer dyan sa EAT. Diba? Hindi sila basta-basta magpapatalo dahil alam natin yan na napakatagal nilang dinala ang Itbulaga sa pagiging number 1 sa noontime show. Kaya lalong-lalo na to, hindi nila pababayaan to. So bago sila mag-retire, kailangan is nangingibabaw pa rin ang Itbulaga. So kung yung Itbulaga tuloy. Yung EAT. Pero ganun din yun. Itbulaga din sila. TBJ yan eh. No? Pero siguro sa sinasabi sa hula, once na mag-retire si TBJ, ay baka yun dun umaano na magbabago na yung host. Medyo may uungos na noontime show. Pero malakas pa rin naman siguro si Jose, Wally at Paulo. Nandiyan din si Sir Alan Kay. Ang galing din magdala ng programa ni Sir Alan Kay. Ni Mami Alan Kay pala. Ayon, 'di ba? Basta abangan natin kung ano talaga yung kalalabasan ng hula na 'yan. Ay ba dito, tinanong ni Romel kung ano ang nakikita ni Mamo kay Jose Manalo na nasa EAT. Sabi, I think magtutuloy-tuloy ang pagsikat niya. Siguro wag lang lalaki yung ulo niya. Kung sakaling kumikita na siya ng malaki ngayon at matuto siyang magtipid kasi itong pagsikat niyang ito ay panandalian lang. Di naman. Aba, medyo nakakakabayo na panandalian. So, ibig sabihin, maaaring si Mayor Jose ay maaaring malaos o ganon? May mga negative din na lumalabas sa kanila, no? Pero si Kuya Jose Manalo naman, talagang nakikita natin na hindi nagbabago ang ugali niya. Matagal na siyang artista. Matagal na siya dyan sa noontime show, pero talagang ganun pa rin ang ipinapakita niyang ugali. No, mapa personal, mapa telebisyon sa likod ng camera, ganun pa rin. Jose pa rin ang nakikita natin. 'Di ba? Nakikita pa rin natin ang pogi ni Mayor Jose. Yes. So, mahusay naman si Jose Manalo magtipid. May mga business po yan sa ibang bansa, no? Kaya alam niya po yung ginagawa niya. Habang mainit pa siya, matuto na siyang magtabi para pag dumating ang time na to, at least wala siyang pagsisisi. Payo ni Mamo kay Jose Manalo. Samantalang binalikan ni Roel Chica ang mga hinulaan ni Mamo noong December na nagkatotoo at may resibo dahil na-rewind ang video ng mga sinabi ng hula. So, malaki nga ang posibilidad na magkatotoo po ito mga hula niya, no? Saad pa dito, ito na Mamo na pinag-uusapan sa social media. Ano ang mangyayari kay Paulo Contis? Tanong ni Romel Chica. Ayan na! Dito sa Itbulaga, posible siyang maalis or umalis dahil nasabi ko nang pupwedeng magsara or pupwedeng alisin ng Itbulaga kasama siya, si Paulo, sa matatanggal. Pero hindi doon. Alam nyo, kanina pa tayo nagbabasahan ng hula dito, Wala talaga ako nadidinig na positive na feedback sa kanila, yung maganda sa tenga. Puro talaga negative. Magtakin mo, pati ba naman sa hula? Sabi ko sa inyo, palitan nyo na yung pangalan nyo. Ibalik nyo na sa TBJ yung Itbulaga. Kita nyo, kung ano-ano yung dumadapo sa inyo para dinadapuan kayo ng napakaraming ipis. No? Matatapos kasi namamayagwag pa rin siya pagdating sa career. Hindi ko naman sinasabi na buong taon, kung baga may mga buwan na pwede siyang maging okay at sa mga susunod na buwan magiging malungkot. Magaling naman siyang umarte bilang artista No, hindi lang maganda talaga yung mga atake niya pagdating niya doon sa noontime show niya. 'Di ba? Iba kasi yung atake ginagawa niya doon na kakainis minsan Paglalarawan ni Mamo base sa nabasa niya sa card. At si Yorme Isko Moreno, na parte ng Itbulaga, pwede siyang bumalik sa pagiging politiko. Pwede siya ulit tumakbo bilang mayor. Mag-umpisa siya ulit sa mababa kung siya man ay nakikita natin ngayon sa showbiz, yun ay pampalipas oras lang niya, say ni Mamo. So kinalabutan. Pero tingin ko nga parang pampalipas oras yan.
Sinasabi nila na wala ng planong bumalik si Isko Moreno, si Yorme sa politika. Napakalabo niyan. Siguro salita lang yun. Napakabata pa ni Yorme, malamang tatakbo pa yan. Pero nga, di ba, medyo dyan sa programa, medyo hindi gumanda talaga yung naging performance ni Yorme. No? Yorme kasi. Oh, hindi rin naman natin masisi si Yorme. Nalok, pera din naman yan kahit paano, di ba? Ano po ako sa mga balitang ito na nabasa po natin. Kabahan na po ang tape Bulaga sa mga hula po sa kanya ni Mamo. So maaari pong ito'y magkatotoo, maaari ding hindi. So abangan na lang natin din no kung ito ba ay mangyayari. Kasi hula lang naman po ito, pwede lang itong gawing gabay, ano? Pero yung mga hula po nitong si Mamo ay nagkakatotoo. Nako. Kaya naman medyo kagilid po ang Mamo. tape Bulaga ngayong taon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Thirst TV. O mga katunay, anong masasabi nyo sa mga lumalabas na hula? Kayo ba'y naniniwala dyan? O hindi? Comment lang po kayo sa comment box kung talagang magsasara yan. Siyempre, sigurado ko comment yung magsasara na yan. Ayun. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.